Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa what it means to start over. Naranasan ba natin na-feel natin sa sarili natin na kailangan natin ulit ng fresh start? Sa akin, ilang beses ko yung nafe-feel na parang nasasabi ko sa sarili ko na kailangan ko ng fresh start. Lalong-lalo na sa career ko. Kasi, ang career ko ngayon ay civil engineering. And, alam mo yun, parang nag-aaral ka na parang yung pinag-aralan mo naglaho na parang bula. Kami yung graduate ng 2019. Kami yung first year, second year, third year, pandemic. And ang hirap mag-aral nung mga araw na yun. Kasi nga, pwede kang mag-aral kahit nasa bakasyon ka, nasa beach ka, natutulog ka. Parang hindi masyadong naseryoso yung pag-aaral. Kaya, yung basic knowledge sa career ko hindi ka noon ka hino sa akin. So, parang I really need to start over na alamin ulit yung mga basic concept ng mathematics sa basic talaga. Nung alhamdulillah pala ah, nag nag ah, naging nakagraduate din kami. And nung nag-take ako ng exam, doon ko na-realize na uy, ang dami ko palang hindi alam kasi hindi nga sineryoso yung online class kasi mahirap talaga magseryoso sa online class. Meron kang mga bagay na mas gustong gawin kaysa mag-aral that time. So, para sa akin, what it means, ano ba yung ibig sabihin ng ano, pag-start over again? Para sa akin, yung pag-start over again, hindi yan siya magbabalik ka na wala ka talagang alam. Like, nasa beginner level ka talaga. Hindi. Sa akin, mag-move forward ka lang. Mag-move forward ka lang kasi kung hindi ka mag-move forward, kung hindi ka mag-start again at mai-stop ka na lang hanggang doon ka na lang sa kung ano ka ngayon, mai-stuck ka na lang doon. Kasi alam natin na nai-stuck na pala tayo. Kaya nga natin naiisip na mag-start over again. Kasi ayaw nating ma-stuck sa kung nasan tayo ngayon. So, yun yung meaning para sa akin ng starting over again. You're starting from experience, not starting again talaga. So, unang-una, yung mga gusto kong i-share sa inyo na gusto ko talagang mag-start over. Siguro, yun yung unang-una na sa school talaga. And, yung mga mistake, kasi sa akin, yung mga mistake kasi, I'm really thankful sa mga past mistake ko, sa mga relationship na nangyari sa buhay ko. And I'm really thankful for that. Kasi kung sino ako ngayon, hinubog ako ng mga bagay na yun. And I'm not saying na hindi yun masakit na mga experience na yung mga nagkamali tayo, na failure tayo. But I'm thankful for that because I become wise and siguro gusto kong yung mga bagay na yun ay hindi ko na maulit na maramdaman ulit. Kaya and hindi mo lang yun mararamdaman ulit kung na-experience mo talaga kung gaano yun kasakit. So, and siguro mag-start over din sa mga bagay na yun na hindi i-pursue yung kung ano yung nangyari doon. But to start over again sa panibagong chapter na naman ng buhay natin. So, dito sa
challenges of starting over. Ano ba yung mga challenges ng pag-start over? Siguro, sa school, ah, kagaya ko sa civil engineering ay yung napakiiwanan ka na talaga. Mas matalino pa yung mga junior mo sa'yo. And yung mga kaklase mo na iba yung course or yung mga klase mo na engineering din at seryoso mag-aral, mga professional na ngayon, and nakaka, parang nakaka-embarrass lang, no? Nakakahiya lang na mag, ikaw mag-start over ka again. But kung hindi naman natin gagawin na mag-start over again, eh may stuck na lang tayo hanggang doon na lang tayo. Ayaw natin yung ano. So, ah, yung iba dito, yung uncertainty ng future natin. You know, yung future talaga kapag ino-overthink, ang hirap. Ang hirap na i-overthink yung future kasi hindi natin yan alam. Kasi kung gagawin natin na i-overthink natin yun, maka-stress lang tayo. But for me, I'm just um, sa present, nagpo-focus sa present. So, dito naman, what you learn. Ano yung na-learn ko? Siguro, yung mga na-learn ko is sa experience, lesson from the experience. Maraming mga bagay akong ngayon pa lang nare-realize na like sa school, kailangan ko palang mag-study ng ganito, ganyan. And alam mo yun, nakakakita ka ng mga tao na magaling doon sa bagay na yun. One time, may nakita kong junior ko, masyadong nakaka-amaze. Like, kapag nag-study siya, nasa flow talaga siya. And pag tinitingnan ko, parang, alam mo yun, hindi naman negative na jealousy, but yung ma-admire mo yung tao dahil sa sipag niyang mag-aral. At kahit anong itanong mo, masasagot niya. You know? And yun yung mga experience na na-learn ko na dapat may ganito rin ako mag-aral. And siguro sa relationship naman, you know, hindi naman ganun kalalim yung or karami yung naging relationship ko. But I think I learned something from my past relationship din na, you know, siguro ang na-learn ko doon ay mag-focus ka sa sarili mo. You know, mag-focus sa sarili mo, wag muna sa ibang tao. Saka ka na lang mag-focus sa ibang tao kapag mahal mo na yung sarili mo at kahit mawala man sila, okay lang yun. Okay lang yun para sa'yo. Kasi hindi naman natin mapipilit yung mga tao na mag-stay kung ayaw na nila talaga. And sa family, siguro sa family naman, yung na-lesson learned ko is sa family, kailangan talagang magkaroon ka ng oras sa family mo. Like, sa mother mo, sa father mo, just be jolly with them. Kiss them, hug them. Kasi hindi mo alam kung uh, hanggang kailan lang kayo magkakasama. And grab the opportunity na uh, grab the opportunity na gawin kung ano yung gusto mong gawin. Pero wag kang mahiya. You know, just show them. Kasi ako, hindi naman kami ganun nagkakailangan ng mga parents ko. You know, I am so jolly with my parents. I kiss my mother in her forehead and nag-uusap kami ng father ko ng parang seryosong pag-uusap. So, I have a good relationship with my parents. And siguro sa mga bagay na na-experience ko, I have a confidence din. Naging confidence din ako ganito sa pananalita. Hindi naman ganoon. Pero I have the confidence na magsalita sa harap ng maraming tao. And hindi lang siguro parang flow talaga. But I can do something that na hindi mahiya sa
harap ng maraming tao. So, marami din akong na-experience sa buhay ko. Siguro hindi lang I have. So dito, why starting over matters? Ah, siguro para sa akin, ang tanong na 'to na bakit mahalaga na mag-start over talaga. Kasi minsan nai-stuck tayo sa isang bagay, nai-stuck tayo sa kung nasaan talaga tayo. So, para magka-move forward, we need to start over again. Kahit na akala natin ay parang imposible na mag-start over again, like matanda na tayo, but that is the point, start over again. At kung ang pinaka, sabi nga, may naalala ako, sabi nga, ang pinaka best thing daw na mag-start over, ang pinaka best thing daw ay na mag-start over ka, eh bata ka pa. And ang pinaka second best naman kung sino ka ngayon. Kung ano yung edad mo ngayon, yun yung pinaka the best. Kasi in Muslim perspective, sa akin lang, ah, hindi naman ibig sabihin ng success is magkaroon ka ng maraming bagay na magugustuhin mo. Like, you have a mansion, you have a car, you have something like uh, parang yung lahat ng desire mo nakukuha mo. Hindi naman yun yung ibig sabihin ng success talaga. Ang ibig sabihin ng success ay para sa akin ay mamatay ka. Mamatay ka sa doon ka mamatay sa bagay na alam mong magandang pagkamatay. Alam nyo, ewan ko kung naiintindihan nyo ako. Pero ako, gusto kong mamatay na nasa kalagayan ako na mabuti akong tao. Mabuti akong Muslim, hindi sa paningin ng maraming tao, but sa paningin ng aking Panginoon. So, uh, ito na, last na talaga to. Uh, ang pag-start over, kaya na sinabi natin, hindi siya ibig sabihin na magbaback to zero ka talaga. Mag-move forward ka lang para hindi ka ma-stuck sa mga kung sino ka ngayon. Huwag kang ma-stuck sa past. Be present. And yung future, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ka ng magandang future. Bigyan ka ng magandang kamatayan. And in a Islamic perspective, hindi lang naman hanggang dito yung buhay natin. Ang nandito lang tayo sa mundong ibabaw para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, ipakita sa kanya na mabuti tayong alipin niya, mabuti tayong tao sa iba't ibang mga tao, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, at sa community natin, mabuti tayong tao. At meron pa tayong, ito yung kagandahan ng pagiging isang Muslim talaga, ay meron kang hope na makakasalamuha mo yung mga taong mabubuti doon sa paraiso, na kailangan mong mag-hard work at mag-hard work at mag-hard work na maging mabuting tao para makapunta ka sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, at doon mo makakamtan ang tunay na kaligayahan. Kasi doon lang talaga ang tunay na kaligayahan. So, hanggang doon lang, wa ilalikaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.